tuluyan. Subalit ang natututo, katulad din ng mga ninuno noon, yung lamang tumatanggap at nakikipagtotoo. Buhay ba ang Ama? Ngunit ang habilin ay maliwanag. Huwag kayong matulad sa mga ninuno ninyo. Sapagkat silang lahat na mga sutil na pariwara sa panahon nila. Sa panahon ng Espiritu, panahon na hindi nakikita kung ano ang bukas mamaya at taon-taon ay gayon ang mga nabubuhay sapagkat walang nakakaalam kung ano ang buhay nila mamaya kung bukas sa makalawa. Kaya't ang dapat gawin lamang sa Diyos Ama ay ilagak ang buhay ng bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan, masaya ang buhay sa piling ng Espiritu ng Ama. Buhay ba ang Ama? Baya na si Father ang bumasa niya. Gusto pa po ba ninyo? Alam niyo po ba ang tunay na pagpapagaling ay sa Diyos? Alam niyo ba ang tunay na mabisang gamot? Ang salita niya. Alam niyo po ba ang tunay na hiwaga ay siya? Alam niyo po ba ang tunay na kagalingan? Ang tanggapin ang mabuting balita niya. Kaya kayo ginagamot, hindi niyo alam. Subalit yung nakakadama, nagagamot siya na hindi niya nga namamalayan. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Noon, hinalimbawa ang isang nagbabakal bote na kayod ng kayod, hanap ng hanap ng bakal bote sa daan. Sa lugar na kilala na siya, sa lugar na suki na siya, inaabangan na lang ang pagdating niya, nakahanda ng mga bote sa kanya. Sa lugar na tutunguhan niya, hindi pa siya kilala, padyak pa rin ang padyak, naghahanap ng customer siya. Ngunit kapag nagkasakit siya at di umasenso sa bakal bote niya, ano kaya ang pampagamot niya? Ang bote? Ang bakal? Hindi. Noong panahon na siya ay padyak ng padyak, hanap ng hanap, bakal bote ang araw-araw niyang ginugusto't hinahanap. Hindi niya hinahanap ang Ama na magbibigay sa kanya ng liwanag ng buhay at magpapabago ng kanyang buhay. Sapagkat ang akala niya sa pagbabakal bote, doon lamang siya kikita. Magiging abala siya sa paghahanap ng bakal bote sapagkat alam niya yun ang kanyang pamamaraan para mabuhay at kumita siya. Sapagkat nalimutan niya at di niya naalalang may Diyos palang dapat ay makilala at makatanggap siya. Isang araw nagkasakit siya. Walang nangyari sa bakal bote niya. Nang mamatay siya, hindi niya kilala ang Ama. Sa palagay niyo, bakal bote kasama pa rin niya. Ganyan lamang ang tao. Kung saan nakatunang isip niya at palagay niyang doon siya kikita, doon lamang ang hanap niya. Ngunit kung ang palagay mo tao ang Ama ang buhay mo, hahanapin mo siya sa bawat araw mo, sapagkat dadamin mo siya sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang mga nakasumpong sa Kanya at nakakilala, pinarti siya. Nang ibigay ang buong pagkakataon niya sa buhay na pinahiram, na makilala siya, mas pinahigit niya siya kaysa doon sa dating pinahahalagahan sa buhay niya. Sa palagay niyo, saan siya naging maligaya? Sa dating buhay niya? Na abalang-abala at marami siyang kinikita? O nang masumpungan ng Amang wala siyang kikitain, subalit maligaya ang puso niya? Tumpak at ganap. Yan ang pawang kakamtin ng taong sama ay tumanggap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat hindi sinabi ng Amang, magpakapagal ka anak,
at magpakagutom nang ako ang manahan sa iyo. Ang sinabi niya, anak, ako'y hanapin mo nang masumpungan mo, madama mong totoo at ako ang maghari sa buhay mo nang lumigaya ang puso mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, sa bawat nakasumpong, apuhap nila sa damdamin, wag nang mawala ng damdaming binuhay niya. At ang mga naging matalino sa pagtanggap, dahil siya'y nasiyahan, ayaw niya nang mawalay sa kanya. Yaon ang mga nagsusumakit, nagsusumikap na maging tapat at totoo. Kaya sabihin man ng taong lahat ay masama na ngayon, may tao pa ring totoo at nagpapakatotoo sa Ama. Yaong mga tapat na nakakilala, sapagkat nabuhay sa kanilang pag-asa ay ang buhay na Ama na bubuhay sa kanila. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano napapatotohanan ng isip ng tao ay napipihit ng Ama? Ang sabi niya, subukan mo anak, ang sa tuwin ay limiin, tantuin at pakinggan mo ang mga aral ko. Kundi ang gulong isip at litong kaisipan mo'y payapain ko. Sa gayon, mararamdaman mo, buhay pala ako sa iyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Katulad ngayon, kay ganda ng sikat ng araw, biglang umulan. Oh, sinong taong nagsabi, hoy, umulan ka muna? Wala. Subalit umulan. Yan ang patutuong may Diyos. Ano pa kaya kung nang ikaw ay may nararamdaman, tigib ka ng paniniwala, tigib ka ng pagtitiwala, tigib ka ng pananalig, tigib ka ng pananampalataya, at ninamnam mo'y Ama. Sinabi mo, Panginoon, aliwin mo ang puso ko. Panginoon, tigibin mo ng galak ito. Panginoon, tanglawan mong ganap ang isip ko. Panginoon, liwanag ay mata mo ko. Panginoon, ako nawa'y patawarin mo. Sa sala kong nagawa at paglimot sa'yo, ngayong ako'y nangunguyo, Papa, nais kong madama ang pag-ibig na wagas mo na magbibigay sigla, ang bubuhay na ganap sa puso kong lumuluha, at tigib ng pag-alala at takot sa buhay ko. Ikaw na, O Ama, ang sa'kin ay manguna at maghari na matyawang ako'y anak mo, nagsusumamo sa'yo. O kung di mo alam awitin, wala kang tinig, boses na umawit, ibulong mo sa iyong isip, Panginoon, ako'y tulungan mo. Nagsusumamo ako sa iyo. Tigibin mo ng galakang puso, natigib ng dumbay at pait. Hawiin mo ang dilim sa aking isip at tanglawan mo. Magkaroon ako ng liwanag. Nananalig ako sa iyo at tumaasa ako bilang ako'y anak mo. Ako'y nakikipagtotoo. Espiritu mo'y madama ko. Purihin ka, aking Ama, sa buhay ko ito. Amen. Kalog po bang
Pabulong apo, ba't sinabi mo? Paano nyo malalaman kung di ko sinabi? Mga pilosopong tao. Kung minsan may tao, tuturuan mo, sasabihin, ay, gano'n na eka ako. Ay, huwag mo panahanin ang taong pagkatao mong ugali. Kailangan takliin yan sa mali mong ugali. Mabuhay ay ang ama para mabago ugali mong baluktot nang may tuwid ka niya. Buhay ba ang ama? Kaya naman, yung totoo at totoong nakipagtotoo, nakalaya. Pagtindig, maluwag ang puso niya. Magaan pakiramdam niya. Maliwalas ang isip niya. Liwanag ay sumakanya. Buhay ba ang ama? Oh, anong patotoo mo, Apo Kunching? Wala ngayon sa oras na ito ang nagtuturan na tao kung di gayon ang ginanap ng ama sa kanya. Kaya nga, kayo ba ay nalumbay? Aaliwin kayo nang di nyo nakikita. Tumanggap ka lamang, tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Mga alagad, sa una bang kayo'y mahirang ganyan na natawag kayong alagad? At agad ba pagdaka kayo ay mga nahirang? Hindi kayo sabay-sabay ano? At di rin kayo sabay-sabay pumarito ano? At hindi rin dito lamang kayo mga nahirang ano? Mayroong hinirang sa inyo sa ibang dako, ngunit kasama pa rin ang humirang, di baga? Sa makatwid, gayon ang ama. Dahil totoo at tapat siya, kailangan bumuhay ng mga patay. Sa liwanag ay wala sila. Sa pag-asa ay wala sila. Sa pagmamahal na totoo ay wala sila. At sa galit, punong-puno sila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Wala namang taong masama na hindi nagbabago, tama po ba? Wala namang taong nagkamali na hindi maitutuwid. Wala namang nabaluktot na isip na hindi nayunat. Buhay ba ang ama? Kung ang ama ang gaganap, ngunit bilang tao walang makagagawa niyan, paano naman makagagawa at makagaganap ang ama sa buhay mo? Babagsak ba siya sa'yo? Tatayo ba siya sa tabi mo? Aakayin ka ba't sasabihin, huy, dumiretso ka nga, baluktot? Hindi. Kailanman ay hindi niya ginawa yaon. Baybayin niyo ito mula unang tipan, bagong tipan, lumang tipan. Magkakasama, pinagsama, wala kayong mababasa. Nasabi ng ama, halika nga dito sa harapan ko anak, masdan mo ako at babaguhin kita. Hindi. Wala. Paano siya nakapangusap? Paano siya naglahad? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan noon, ngayon, at kailanman. Sa mga taong ginamit niya noon, ngayon, at kailanman. Hindi sa hayop, sa puno, sa isda. Hindi sa hangin, sa araw, sa buwan, kundi sa taong may isip, may bibig, may puso. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang ama? Kaya napakaganda ng mga salitang inihayag ni San Pablo sa mga sulat niya. Kaya din yung pakinggan ang sulat ni San Pablo sa mga Tesalonica.
Sa wakas mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masamang tao, sapagkat hindi lahat ng naniniwala sa salita ng Diyos tapat. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala sa ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Totoo, hindi lahat ng nagsasalita ng magaganda. God's will. God will provide. God is love. God is always there for you. Sabi pa. Tulad ng hingi ng opinion, ng hingi ng ang sabi ito. Apo Kunching, gusto ko nang wakasan ang aking buhay sapagkat ako ay nabigo na una ng ibang bansa at ganon, ganito, ganyan, etc. etc. At nang ako ay umibig muli ay hindi ko na i-emphasize na may pahapi ako. Hindi nyo naman kilala. Umibig muli ako. Ang inibig ko ay lingkod ng Panginoon. Ang sabi niya ay lagi niya sinasabi, puro sa Panginoon. Pero bakit sinaktan niya ang aking damdamin? Sinabi sa kanya, kung tunay siyang lingkod ng Panginoon, na sinasabi mong siya ay nasa Panginoon, bakit hindi niya naalala yung ang masakit sa kanya, huwag niyang gagawin sa kapwa niya? Bakit hindi niya naalala yung sinasabing huwag kang makiapid? At ikaw naman, sabi mo makapanginoon ka. At lagi naman po ako nananalangin, lagi naman po kang dumadalo ng gawaing kabanalan. Bakit po ako ay lagi nasasaktan? Kung tunay mong kilala ang Panginoon, hindi ang tukso ang lalayo sa'yo. Ikaw ang lalayo. Ba't nilapitan mo? Alam mo palang may pananagutan. Ngayon, kung tapos na ang lahat para sa kanila, may panibagong bukas at may panibagong araw, may panibagong lahat, kayang gawin ng Ama, baguhin ang lahat. Kung kapwa kayo malaya, subalit kung hindi, kapwa kayo nagkakasala. Buhay ba ang Ama? Paano mong nakilala ang Panginoon? Tanong sa Kanya. At siya rin, paano niyang nasabing lingkod